Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol at sa Ebanghelyo ni San Juan. At ngayong umagang ito sa ating pagninilay, magandang gamitin natin ang mga salita na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Malinaw kay Jesus na bilang anak, iniibig niya ang Ama at ang lahat ng kanyang ginagawa ay bilang pagtupad sa iniuutos ng Ama sa kanya. Walang ginagawa ang anak na pang sarili lamang niya, na gusto lamang niya. Ang ginagawa ng anak ay pawang pagsunod sa kung ano ang iniuutos ng Ama. Kung ano ang nasa kalooban ng Ama. Kung ano ang gusto ng Ama. Malinaw ito kay Jesus. Kaya kung ang pag-uusapan ay ang pagsunod, napakagandang gawing huwaran ang atin mismong Panginoong Jesus. Naging masunurin siya sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Wala siyang anumang ginawa na gusto lamang niya. Lahat ng ginawa ng anak ay upang sundin ang kautusan ng Ama. At ginawa niya ito lahat sa ngalan ng pag-ibig. Kaya naman ang kanyang mga alagad ay nagsikap din na tularan ang kanyang halimbawa. Sa mga gawa ng mga apostol, mababasa natin ang iba't ibang mga naging karanasan ng mga alagad kung papaanong dahil sa kanilang pagsisikap na makasunod sa kung ano ang ipinag-utos sa kanila ni Jesus. Kahit na dumanas sila ng matinding sakripisyo, pag-uusig at pagtuliksa, nagpapatuloy at nananatili sila sa pagsunod. Sapagkat ipinaunawa sa kanila ni Jesus, ang pagsunod sa akin ay nangangahulugan ng pagsunod sa nagsugo sa akin, ang Ama. Kaya ito, mga kapatid, ay dapat ding maging malinaw sa atin, lalo na ang mga nagsisikap na sumunod at maglingkod sa Diyos. Hindi ko gagawin ang kung ano ang gusto ko lang. Wala akong gagawing anuman na hiwalay sa kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Bilang lingkod o bilang alipin, kung meron man akong gagawin, iyon ay pagsunod sa kalooban, sa kagustuhan, sa kautusan ng Diyos. Si Bernabe at si Pablo, sa kanilang kagustuhang makasunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, dumanas
ng matinding pagtuligsa. Kinaladkad sila sa labas ng bayan, pinagbabato. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sabi ng unang pagbasa, pinaligiran sila ng mga alagad at si Pablo at si Bernabe ay nakapasok sa lungsod at naligtas sa pamamagitan ng pagbato at pagkaladkad ng mga tao. Kasama sa paglilingkod ang sakripisyo. Kasama sa paglilingkod ang krus. Isang tanong, di ba, na madalas naririnig natin, bakit ba ang pagsunod sa Diyos napakahirap? Bakit ba sa pagsunod sa Diyos kailangan mayroong krus? Mayroong sakripisyo, may pag-uusig, may pagtuligsa. Hindi ba pwedeng wala na lang lahat yon? Handa naman akong sumunod, pero sana walang mga paghihirap. Sana walang mga pag-uusig at pagtuligsa. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos na sinusundan at pinaglilingkuran natin ay ipinako sa krus. Kaya kung tatanungin natin, bakit kinakailangan dumanas ng matinding pag-uusig at pagtuligsa ang sinumang nais na sumunod at maglingkod sa Diyos? Tumingin tayo kay Jesus na nakapako sa krus at iyon ang kanyang malinaw na sagot. Gusto mong sumunod sa akin? Pasanin mo ang iyong sariling krus. Gusto mong maglingkod sa akin? Ang krus na ibinigay sa iyo, araw-araw matutunan mong pasanin.